Welcome to Basilan! Gandang babae ah. Paano po maghilo dito? Assalamualaikum. Sabi ko na Barbie eh! Hindi siya matubig masyado. Madulas, wait lang. So, dito na po kami sa Merloquet Falls. Woo! Dadaan. Yay! Ayan, be. Layo ng aming dinayo. So, parang ano siya, 3 hours away from Zamboanga City. Mga almost 3 hours. Kasi 2 hours yung van. Tapos, another 20 minutes na habal-habal. Tapos, meron 200 steps na pababa, papunta dito. So, ngayon eh? February, hindi masyadong malakas yung Ay, isama nyo naman ako! O, yun. Picture. Ay. Selfie yung dalawa. Yes. Pag titingnan nyo sa Google, malakas yung yung bugso ng tubig. Pero ngayon, February, hindi niya siguro kabuanan. Kaya ayan. Dry siya, girl. Dry. Yan, kita niyo yan. Pimple sticker, best. Pabalik na po kami, guys. So, ayan, 200 steps na po. Bilangin nyo, ha? 200 dapat yan. 21. Uy. Sabi ko na, Barbie! Good morning, everyone. Good morning, guys! Nandito na po kami sa Zamboanga Port. So, we're going to take the first trip going to Lamitan, Basilan at 6:45 in the morning. So, yes, currently asking for directions. Diyan daw? Tungkol to sa video ay. So, by the way, guys, the fare here is 100 pesos. And the terminal fee is 11 pesos. And the travel time is 1 hour and 30 minutes. We arrived. First destination. Hey, doggy. Doggy. Dogo. Hot dog. First destination in Basilan. Yeah! Ay, ang ganda, bes. Ganda. Sabi na, Barbie eh. Okay, guys. It's our second day for our Zambasulta trip. And we're here in Basilan right now. In Lamitan City. Sabi na, Barbie eh. Ay, ang ganda. Bakit ganun? Man-made ba yan? Parang may parang ginawa. Ang ganda niya, guys. Hello. So, waterfalls trip ulit tayo ngayon. Kasi yesterday, waterfalls din tayo sa Zamboanga. Bulingan Falls! Walang hiking to, guys. Wala siyang hiking. Compared dun sa falls kahapon, sa Merloquet Falls, merong 200 steps pa baba. Here, wala. Lang. Kung saan kayo iahatid ng tricycle driver, ito na siya. There's no entrance fee here. And, from the port, pwede kayong mag-rent ng habal-habal, 1,000 pesos per person for a day trip here in Lamitan City. Pero kung hindi kayo magdi-day trip at pupunta lang kayo sa falls, the fare is 50 pesos per way and per person. Ayun. And it's around 20 minutes away from the port. So, other places you can visit here in Lamitan City is yung Yakan Village. Wherein, nandun nyo makikita yung mga women na nag-weave. So, the traditional weaving. And also, may mga rubber trees along the way going here in Lamitan. Maraming rubber trees na makikita dito, guys. Kasi napakadami, guys. There is also
a museum here, but I'm not sure kung anong pangalan. And later, proceed na kami sa Isabela City for Malamawi Beach. Malamig? Malamig? Inggit! Basilan, baby! Nobis. Ang ganda! Ang ganda! Okay guys, so we just got here in Malamawi Beach, here in Isabela, Basilan. So this is the other side or other city of Basilan aside from Lamitan. Kasi kanina nasa Lamitan kami. So dito kami ngayon sa Isabela side ng Basilan. So this is the highlight of Isabela City guys, Malamawi Beach. Ganda best. Maldives. So if you're going here in Malamawi Beach from Lamitan, sasakay kayo ng van or bus from the city proper ng Lamitan. Going here, it's an hour ride and the fare for an ordinary bus is 40 pesos only. And from Isabela Terminal, sakay kayo ng tricycle going sa port. Ayun, tapos pagdating nyo ng port, sakay kayo ng passenger boat papunta dito sa kabilang side. Pero hindi pa doon nag-i-end best. After ng passenger boat, sasakay pa kayo ng isa pang tricycle ulit papunta naman dito sa Malamawi Beach na, which is 30 pesos per way lang naman. And yung passenger boat is 20 pesos per person. Malapit lang siya, sobrang lapit lang po. Ayun. Hindi naman masyadong hassle yung papunta dito. Carry lang, madali lang sundan. Dito pala required kumuha ng cottage. So, para sa mga nagtitipid dyan, hindi kayo pwede makapagtipid dito. Required ang cottage best. It's 400 pesos for the cottage and there's an entrance fee of 40 pesos. 1, 2, 3, go! Welcome to Basilan! Dagat! Dagat! And we are leaving guys. Ganda dito sa Malamawi Beach Resort. This is our first beach experience for our Zambasuta trip. Same way lang kung paano kami pumunta dito. Ganun din yung pauwi. Hi ka! Video to! Hi ka! Hi! Wala tayo! Hi! 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 Okay kayo. Hello guys! So, nakasakay na po kami ng Visam ferry going back to Zamboanga. So, this ticket here costs 180 pesos plus terminal fee of 4 pesos. And 1 hour lang siya. Air-conditioned din siya. Compared dun sa sinakyan namin kaninang umaga. Hindi siya aircon. Kaya 100 pesos lang. Pero, ayun. Mas buti na dito para mabilis yung trip since pa gabi naman na. So, the last trip of the ferry is 4:45 p.m. You have to be at the port 4:30 p.m. Or agahan niya pa mga 30 minutes before. Dapat nakabili na kayo ng ticket nyo. And ano pa ba? Mamayang gabi po yung schedule ng ferry namin going to Sulu. Pero hindi pa namin
City. Baka hindi na lang kami tumuloy. Hindi na sa Zamba Sultan. Zambata na lang siya, bes. Zambata. Pero, ayun nga. Out of the 4 provinces kasi, ang pinaka nakakatakot puntahan. Or hindi naman nakakatakot. Ayoko naman takotin kayo din. Yung Sulu kasi yung pinaka hindi masyadong safe. That's why, if you're gonna go to Sulu, you have to request for an escort. Wait lang guys. Nagsulo lang na wala na yung kulay. Balik natin yung kulay. Morning everyone, it's third day of our Zamba Sultan trip and we're here in Sulu right now in Holoport, but we're still inside the vessel. Hello, good morning. Good morning, good morning. Kailangan mag-ingat magsalita dito. Hindi tayo masyadong maingay. All maingay dito. And hindi muna kami bababa kasi antayin namin yung escort namin from the tourism office. So we're not allowed to go down hanggat wala yung sundo namin. So as you can see, kami na lang nakatitira dito sa vessel. Kasi wala pa po yung sundo namin. And we were advised by the tourism office not to go down the vessel hanggat wala yung sundo namin. So we're still here waiting for Sir Aldron. Update na later. Bawal pala mahingi dito. Meron pa rin yung paper. Girls, going here in Sulu, it's important for you to wear a hijab. Yun yung sinusot ng mga Muslims, but this is not a hijab, guys. This is just a shawl or a balabal. If you don't have a hijab, you can improvise your shawl as a hijab. So, ayan. You just need to cover your hair using the shawl. Ayan, kanya. Dapat hindi na nakikita yung buhok, sabi ko. And also wear modest clothes when you go here, especially for girls. Bawal pong mag-pek-pek shorts dito, mga bes. Bawal po ang crop top, mga bakaga. Wear modest clothes. Dapat covered yung feet nyo and everything, and covered din yung hair. Abot, itataas ito. Okay, so this is where we are going. Hello po, good morning po. Oy! This is where we're gonna eat our breakfast. Eh! Ang daming militar, gago. Hello po. Ay, sorry. Tangina, kaysa ka pumunta boy, mayroong militar. Kamusta ang experience, guys, so far? Mabait ah. Milo, kamusta ang morning experience? Ano ulit sinabi mo, Milo? Ano sinabi mo? 45 minutes na tayong buhay. So, kakatapos lang po namin mag-breakfast, guys. Ayun, nakatapos lang po. Yes. So, dito po sa Sulu, ang dami nyo makikita mga sundalo sa paligid. Yung escort din naman, I think, sundalo. Mga
5 sila. Mga 5? Mga full arm pa? Mga ano? Kalabas yung mga baril. Ready nang paputukin. Ganon if ever may mangyari. Huwag naman gaw. Gusto ko pang ma-upload tong vlog na to. Ilang minuto na tayong alive? Ilang minuto na tayong alive, Milo? 49 minutes. Orasan niya, simula nung lumapag kami sa port. Hindi na pa kami masyadong OA, guys. Pero ganun talaga yung feeling. Kasi sobrang overwhelming talaga. Sobra. We don't want to scare you, but kailangan maging ready kayo sa i-expect nyo dito. Truth. Scary po talaga siya. So, exercise, caution, and safety always. Para sa mga balahura dyan, katulad namin, low profile muna kayo pag pupunta kayo dito, ha? Bawal ang loko-loko, ha? Bawal ang pek-pek shorts, girls! May magpe-pek-pek shorts! Kahit gaano kainit, madam, magganito kayo. Very important yan, bes. Ha? Magganito kayo. Tago nyo. Huwag kayo masyadong labas dito. Para sa mga hubad-hubadera dyan. Huwag dito, bes. Ilugar nyo, okay? Don't travel alone. Don't travel alone. Don't travel alone. Yun. Don't travel mag-isa. Kailangan may group. Kahit solo traveler ka pa. Pag pumunta ka dito, at least may isa kang travel buddy. Kasi sobrang overwhelming dito. Alis na kami. Papunta na kami ng Parang, guys. Parang is another I think it's an hour ride coming from here in Holo. So yes, we're gonna go. Ayan. Yung isa nating kasamang matapang, pumunta pa sa harap. Diba, pinakamatapang. So that's our escort right in front of us. They are soldiers. Siyang makita. Yes, but that's our escort. So if you're going to book your tour here in Holo, meron talagang escort na kasama. So we just arrived here in Tandu Beach! Yeah. Magto 2 hours na kaming buhay. We're alive. Sulu, guys! Yay! Yes! So, dito na po kami sa Sulu. Ito yung Parang Beach. Tandu Beach pala dito sa Parang. Municipality ng Parang. Ang ganda. White sand, guys. Aura muna kami. Bago. Oh, shit! Ganda! Ganda po! We have the guys over there setting up their hammocks. What's up, yo? Ganda ng beach! So, we're gonna stay in this paradise for 3 hours. Ligo, ligo. Ligo, ligo. Honestly, guys, this place is so beautiful. Ang ganda. Lalo na yung, ano doon, white sand beach, yung parang cove doon. It's really beautiful. I hope I could show it to you in a drone shot, but unfortunately, I don't have a drone shot. This beach here is even better than the beach yesterday in Basilan. Ang clear niya, guys. Sobra. Ang clear. Napakaganda. Sobra. It's such a beautiful paradise. I love you, Philippines! Love you, Pinas! Ayan muna. Amoy pa lang, sarap na oh. That's it, guys. Touchdown! Sulu!
Ready na bumalik sa holo. Ready to go back! Tagal naman ng mga lalaki natin. Parang sila pa yung babae. Ay, tapos na ba? So, we bought a hijab for only 100 pesos. Yes. Chibog time, guys. Chibog, 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 chibog. Wow. Thank you. It's chibog time. Hey. So, just finished eating, guys. Sarap ng pagkain. We're currently waiting for the rain to stop. Lakas po ng ulan sa labas. Lakas ng ulan, girl. We still have our Holo City tour, but since it's raining hard, hindi pa kami makaalis dito sa restaurant. Later. Jolo Revilla. We're here in provincial capital. So nakita nyo naman, tumahimik na yung ulan, kagagawa ng aming pagsasandance kanina. So dahil sa pagsasandance namin, tumigil yung ulan. Kita nyo naman, sobrang effective, diba? Wala nang ulan. Pero after 2 hours siya, kumipek. Sino yan eh? Yung? Sila yung namumuno ng sulo ngayon. Namumuno ng sulo ngayon. Dursakur Emtan. Bakit? Hanggang 2022? Oo, yun yung term niya. Ay, si Mayor yan? Mayor? Ay, Governor, Mayor. Kasi yun may Kaya kasi ito, Tan, mga parang Chinese. We're going on a trip. Wait lang, madumi. In a favorite rocket ship. Hello po. Tour guide po namin for our Holo tour. Ate Marla, annyeong! Dapat yung Muslim na hello eh, pero annyeong. Anyong na ngayon yung pag-hello dito. Paano po mag-hello dito, ate? Assalamualaikum. Salamalaikum. Salam. Assalamualaikum. Salamalaikum. Salamalaikum. Tama po. Ha? Assalamualaikum. Assalamalaikum. Ano po yan? Hello? Bless. Peace upon you. Peace. Assalamalaikum. Ay, mali. Ano yun? Assalamualaikum. Assalamalaikum. Tama po. Hello. Oo. Assalamalaikum. We have now arrived in the mosque. Yun, ganda diba guys? Super beautiful. So, bawal pumasok sa loob kung hindi magpe-pray. Pero kung magpe-pray daw kayo, pwede pumasok sa loob. And if you're a girl, you have to wear a hijab, this one, to cover your hair. So, ay! Ganon. Yan! Ang laki niya sa personal best. So we have a trivia, guys. By the way, hindi pala siya trivia. It's another suggestion to exercise your safety and caution here when you go here in Sulu is that siguro probably if you're gonna walk around the city proper of Holo, just siguro minimize talking about the government or Catholic or Christianity. Kasi dito, may incident last January 2019 wherein the Abu Sayyaf, binamba nila yung Catholic Church. Doon, nadaanan namin kanina. And a lot of people died kasi it was a Sunday and madaming taong nagmimisa ng time na yun. So, binamba siya ng Abu Sayyaf kasi Catholic Church. So, galit sila sa mga Kristiyano. So, you can probably exercise caution more or safety when you minimize talking about the government or
Christianity or Catholic. It's just a suggestion lang naman. Hindi naman siya in general. But, syempre, then again, we don't want the wrong people hearing our thoughts and ideas. Diba? So, minimize na lang or avoid talking about that matter when you're here. Woohoo! It's 4 o'clock in the afternoon and 9 hours. we're back in the port. Ilang oras na tayong buhay? Ilang oras na? 9 hours. Hindi pa raw pwede. Ay, ba pwede? Doon na lang kayo sa maritime office. Ah, sige pa. Bawal pong pumasok sa loob namin shift. 8:30 p.m. yung alis niya. So, wait na lang kami dun sa maritime office. Pamdalo ko dyan eh. Bakit ako? Kahit nandun? Run. Good morning, everyone. Good morning. Hindi na kami nakapag-update kahapon sa Sulu kasi nalobat na yung camera. Ayun, so wala. So yesterday, mga around 5 o'clock na tapos yung tour namin. Tapos 9 o'clock pa kasi yung sakayan ng ferry. Kaya nagstay muna kami kina Sir Chief. Yun, hindi namin alam yung pangalan, pero chief siya ng PNP, di ba? Yes. Maritime, oo. Tapos pinagstay nila kami dun sa headquarters nila, guys. Legit experience, promise. May picture kami dun, papakita ko na lang sa inyo. Here. So, we just arrived here in Barangay Panubigan. So, dito kayo magda-drop off kapag sakay kayo ng van from Zamboanga City. Barangay Panubigan. 80 pesos and the travel time is 8 hour. Sakay kayo ng van na merong signage na pakurutan. Papuntang Kurutan and then pa-drop off kayo dito sa Barangay Panubigan. Tapos drop off kayo dito sa bandang to. And then this is where you are going to ride a habal-habal going to the Barangay Hall of Panubigan where you are going to rent a boat for your Once Islas. So, walang ngayon habal. Hindi ko alam kung bakit, pero mag-rent na lang kami ng tricycle. The usual fare is 30 pesos per head papuntang Barangay Hall, guys. So, let's go! For DIY travelers going to Once Islas, you have to proceed to Panubigan Barangay Hall first to register. A word of advice, guys, for DIY travelers. Dapat advance reservation kasi ang walk-in dito cut-off is until 11 AM only. And 200 slots per day. So, pag napuno yun, hindi na pwede. Kaya, dapat talaga magpa-reserve ka online or contact the tourism office. I'm gonna put it here. Yan, contact them there or email for reservation. But may pimple ako ngayon. Meron pa rin. Matatapos ng Zamba Sulta. Meron pa rin yan dyan. So, this is the map of the whole Once Islas trip. Yung dive site for free divers doon sa Siramon. Siramon. Welcome to Siramon Island. Sea means sea water. Yung room is kwarto, then moon is kwan. Sea, room. Oh, beautiful name. Oh, Siramon Island. Touchdown, Siramon Island. Yay! Our first island for today. Like that. Hulaan nyo, guys, kung ilang islands meron ng Once Islas. 12. 12. 12. Any guess pa ba dyan?
It's 11 islands. Ay, muntik na. Pero 3 lang ang open sa public. And this is the first island, which is Siromon. So, there is a sandbar here in Siromon Island. There. Pero, since magdadive kami, we are going to trek at the back of Siromon Island. Ay! Good morning po. Hello po. Si Sir po ang may-ari ng island. Hello po. Hi Sir, ang ganda po ng isla ninyo. No nudity here guys. No nudity. I repeat, no nudity. So there is a required fee of cottage which is 150 pesos. But that's for the whole group. Tapos ganun siya kalaki. But we're not gonna stay here. Dun kami sa likod kasi dun yung dive site. So if you guys are going to trek, merong 7 minutes papunta doon. Kamusta ang pagrolyo-rolyo natin dyan eh? Oh, but wala kang sugat? Imposible! Pareho tayong inanod! Balat kalabaw man daw si Sir. Kaya wala kang sugat. Sa akin, bes, meron dito. Nalilibit yung balat niya eh. Gago, balat kalabaw ako. Balat aso. Ang sakit oh, putik. Mayaman kasi. Pangalan din si... Lightning. Pinakamasarap na pagkain sa isla. Seafood lang. Seafood sa beach. Katotohanan yan, crabs talaga dapat. Seafood sa La Fake Pobre. news yung crabs, fake news. Hindi, kailangan i-advise nyo muna yung tourism office kapag Pero, gusto nyo magpaluto ng crabs. Galing muwal-buwal. Baong-baong. Samsamin. Baong-baong. Coconut. It is a container made of coconut shell. That is baong. Baong-baong. So baong-baong means small coconut shell. Small coconut. Baong-baong means small coconut. Magpipicture lang. So we've arrived in our second island hopping destination. Yung time na. Here is Baong-baong on Sikizaz. That's the color or sign of the Muslims here in Zamboanga, according to our ate tour guide. Okay, so that's Baong-baong, and right here is Bisaya-Bisaya na guys. Our last island hop. So for our last island hopping destination for Once Islas is Bisaya-Bisaya. There is a rock formation here guys. So yun yung ano naman dito, feature ng island na to. So if you're gonna go here, make sure to visit the rock formations just there. Take my horse to the old town road. Ride till I can no more. Lahat na lang na naka-copyright. Kahit background lang. Hey! Natin! Same pa rin sila dito ng feature ng sand. Kasi ang ganda. Ang pino ng sand nila. Tapos white siya. Bez! Rock formation. Good morning, day 5. On our way to Tawi-Tawi. Vlogger. Tawita. Wita. Free check-in. Free check-in. Thank you so much, Cebu Pacific. Yes! Nakalibre ng check-in yung isa dyan. Day 5, guys. We're heading to Tawi-Tawi. See you later! Touchdown, Tawi-Tawi. Dito po kami sa bahay ni Ate Mercida. Tapat lang po ng airport. Hindi nyo na kailangan sumakay ng kung ano-anong jeep o tricycle. Tapat lang ng May airport. stress na magana. Ang pag-i-stay yan. Oo, dito po. Dito kayo magstay if you're going to Tawi-Tawi. Ito na pala yung last province namin to complete our Zambasuta. Zambasuta, baby. Ayun, local lang po ng Tawi-Tawi si Ate Mercida. Tapos,
Tapat lang. Oo, tapat lang talaga ng airport yung bahay nila. Tapos, walang rate dito. Guys, kapag dito kayo tutuloy, ano lang, tulong-tulong lang. Tulong-tulong lang daw sa kuryente, tsaka sa tubig, gano'n. Kesa mag-hotel kayo, dito na kayo magstay kasi ang ayos ng lugar, promise. Andito kami sa sala ng bahay nila. Naka-carpet pa. May TV pa. Chilling! Diba? Welcome na welcome kayo dito. Tapos ang bait pa ng family ni ate. At sa kanya na din kami kukuha ng tour. So, ang tour dito kasi, pag mag-rent kayo ng tricycle ng Ford Land Tour, 1,000 pesos yun. Good for 4 person siya. So, since may kasabay naman kaming tourist, magla-land tour daw sila ngayon. Mag-jeep sila, so sasabay na lang kami. Para mas makatupid. Ayun, land tour for today. Tapos mamayang hapon magti-trek kami dun sa Budbungaw. Yung 360 view or bird's eye view ng buong Tawi-Tawi. Ito po pala yung pinakadulong part ng Pinas. Pinaka-most. Most pa. Dulong part ng Pinas. Parang pabilog sa dyan, no? Pabilog na ganon. Rock shelter. Tour guide natin. Reach here in our first destination for our land tour, which is Balabok. Bali. Sa Tawi-Tawi. Wow, ang ganda. Na kami bababan team kasi nalasog-lasog na yung katawan namin kahapon. Sa Once Isla. So, meron daw lusutan doon, guys. According sa kanila, si Empoy pupuntahan niya. So, another rock formation siya. Hi! So, our next stop is a village where the Badjaus in Tawi-Tawi lives. A. B. B. C. C. D. E. Asan si Milo? Asan si Milo? Milo, saan ka? Milo, saan ka? Ba't ka rin? Milo! Nagkakamuflage si Milo. Para ka lang tama yan. We just arrived in this beach. Don't know the name. Beach, but it's part of the land tour. Ganda naman dito. Walang tao. Pag sa Siargao to, punong-puno ng tao kahit saan. So, our last itinerary for today is to climb that mountain. It's Budbungaw. They say it's the best view for sunset. So, we're here in the jump-off point. You can read there, it says, I Heart Budbungaw. There is an entrance fee of 20 pesos for this hiking trip, and it lasts for 1 hour, I think. Kung na gawin natin one. Wow! Wow! Ah! Meron dito! Di, mabait yan. Kinutuan pa nga ako niyan. Bigla kasi lumalabas. Dumadami sila eh.
Pag nakalate nyo na yung trek guys, ito yung view. Ganda. Syempre nag-picture-picture na kami. So many wild monkeys. Only in Tawi-Tawi guys. Ha? Sabi ko sa'yo ha. Maganda mo si ading mo ha. Huwag mo mababayaan sa ading mo ha. Come here. Uy, sinusundan ka ni ano? Wala ako pagkain. Wala. No more tears. No more tears. No! Don't be such a fool. Buat na dyan mo. Napakaraming kamag-anak ni Milo dito guys. Napakarami pong kamag-anak ni Milo. Hindi namin mabilang. Yung isa kaaway pa namin. Naasar niya. While walking after nung peak, may makikita kayong mga nakatali, ganyan. Ganyan. Dito Sa mga puno. Kahit anong pwedeng ipantali. Tapos mag-wish ka. Sabi nila magkakatotoo daw. I-wish ko na sana matapos ko na yung 81 provinces. Wow, it's so beautiful. Mi amigos. Ganda. This is so freaking worth it. So, ayun nga. Let's go back sa details natin. It's not 1 hour trek. 1 hour siguro kapag mabilis yung pacing mo. Ay, 1 hour and 30 minutes kami. 36 minutes kami inaabot. 1 hour and 36 minutes kami inaabot. Kasama na yung pahinga namin. Pakikipag-away sa mga unggoy. Nag-aagaw ng pagkain. This is the spot guys. Dito pwede kayo magpa-picture dyan. And this is the fascinating view. Dito kayo manonood ng sunset. Ang ganda. Look at this. We're on top of Tawi-Tawi. So, nandyan tayo guys sa bilog na yan. And then, ito yung Malaysia. So, pag pumoint tayo dito, itong kaharap natin. Malaysia. Hindi lang makita dito. Zoom natin. Wait lang. Malaysia. So, kung saan nagsiset yung araw, doon yung Malaysia. Nakikita namin dito yung isla sa malayo. Good morning! Island hopping po. Last day namin sa Tawi. Full day island hopping po siya. So for today, visit din namin yung very first mosque in the Philippines. It's here in Tawi-Tawi. And our very supportive Ate Nursida. Yes! Prepare pa niya yung aming breakfast, guys. Yes, and everything. May baon pa kami. Ideal talaga if you're in Tawi-Tawi, you should stay here at least 3 days. Kaso kami 2 days lang kasi gawin sa oras. Yung pangatlong araw nyo, you should go to Sitangkay, yung pinakadulo ng Tawi-Tawi province. Yun, mas malapit yun sa Malaysia. And, maganda daw doon kasi may floating market, ganyan. Tapos, exchange goods, barter trade ng mga may mga may mga Chinese products doon and Malaysian products kasi nga malapit lang siya sa Malaysia. So, for the island hopping in Tawi-Tawi, medyo maharli ka guys. Ano siya? Minimum of 9,000 to 12,000 pesos ang rate po ng bangka. So, kahit mag-isa nyo, 9K. Apat kayo, 9K. Pag malalayo po kasing mga islands, kaya yun. Morning guys! After almost 2 hours boat ride, we just arrived in our first island, which is Panampanang Beach! Panampangan ba o Panampanang? Ayun. So, one of the best things about traveling on weekdays and sa mga lugar na sobrang layo at hindi masyadong napupuntahan ng tao is that we always have the islands to ourselves. So, parang private island siya, girl. Ang ganda. Tapos, ang haba po. So, one of the feature of this island is ang haba nung niya, sandbar. Ang ganda niya, girl! Tingnan niya yung sandbar, ah. Woo! Pag low tide yan, pa letter C, yung sandbar niya according sa guide namin kay Kuya Ben. 4 lang kaming nandito sa isla! 6 pala, plus yung bangkero. Ayun guys.
Here in Simunol now. Municipality of Simunol, guys. So, ano bang meron dito? Bakit nagtataka kayo anong meron dito? Kita niyan. It's Bible. It's, ano tawag dito? Quran. It's Quran. Quran. Yeah, you can see that. Quran. Dito sa municipality ng Simunol, guys, nandito po yung very first mosque in the Philippines. So, ayun. Sobrang banal nung papunta dito kasi 2 hours. Tapos walang bubong yung bangka. More than 2 hours. Isipin nyo yun, guys. 12 noon hanggang 2 p.m. Nagbangka kami papunta dito. Terikang araw. Good morning. Our last day here. We just arrived back here in Zamboanga. So we rode a taxi from the airport and pumunta kami dito sa Canelar Trading Center. So this is where you can buy pasalubong. Arrived here in Paseo del Mar, going to Santa Cruz. This is very famous kasi ito yung tinatawag nilang Pink Beach dito sa Zamboanga. And it's very near the port. 15 to 20 minutes ride papunta lang doon. If you're going to rent a boat, it's 1,000 pesos. That's good for 1 to 10 people. And by entrance fee na 20 pesos per person and terminal fee of 5 pesos. We're going, it's our last hura here in Zamboanga. And also guys, it's advisable to make advance online booking. I'm going to put the details here dyan. So message nyo lang sila or email nyo sila for online reservation. Walk-in is allowed naman, pero kasi restricted to only 500 people a day lang po yung tourist na tinatanggap sa Santa Cruz Beach. So ngayon, since it's Wednesday naman, siguro hindi naman masyadong matao, kaya hindi na kami nag-online booking or online reservation. So laki? Itong medium lang. Ito, 550 dalawang. Fresh po ba yun? 150 siyang kilo man dito. By kilo talaga. Ano, magkano 550 dalawa? Ito, dalawa. When you ride the ferry going to Basilan and Sulu, makikita nyo rin tong Santa Cruz Island. Pwede rin palang i-visit yung small Santa Cruz Island. Dalawang isla kasi ito. Ito yung Great Santa Cruz Island, yung pinakamalaki. Tapos doon sa other side, yung small Santa Cruz Island. Gandang babae, ah. Kita niyo yung kinain namin. Dami ko pang itim. Ano ba yan? Hindi kasi tinanggal yung tinta ng puset. Tapos yun yung lunch namin. Grabe, ang sarap din ako nakapag-video. Pero ayan, kita nyo naman, Simhot, guys. Hello guys! So, we're here in the airport. Going back to Manila na. Going back to Manila na. Yan, nakaganito na ulit. Ready for NCOV virus. Ayun. So, yes. I guess that's it for this Zambasusa travel vlog. Thank you so much. Thank you with me. Pasalubong. Pasalubong. Only in Zamboanga. May goreng. Ito eh. Magikari. Magikari. Yes. Walang ganyan sa Luzon, best. Dito lang. Thank you so much for watching this travel vlog, guys. If you have any questions, feel free to comment below. Ayan. Siyempre, kung nagustuhan nyo na rin yung video, like nyo na din, guys. Ayan. Tapos, magpo-provide ako ng detailed travel vlog or travel guide sa website ko. I'll put it in the description box below so you can check it. Tapos, ano pa ba? Ayun lang. I'll see you in the next vlog. Bye-bye!